Ano nga po ba ang ibig sabihin ng kabanalan o ng holiness? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko po lang batiin ang happy birthday si Sister Lani de Ocampo. Isang pagbati po mula sa inyong husband. Now, yung topic po natin ay holiness o kabanalan. Ano po bang ibig sabihin ito? Holiness means that God is absolutely pure, completely separate from sin, and wholly devoted to His own glory. He is not just a better version of us. He is infinitely beyond us. Yet in Christ, this holy God calls us to be holy too. Holiness is not just about avoiding sin. It's about being set apart for God's purposes. It's about reflecting His character in a dark and broken world. So yung salitang holiness po, hindi lang to para lang sa Diyos, kundi ito ay panawagan din para sa atin upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So yung Diyos po natin ay banal. Tayo po na tinawag ng Diyos patungo sa Kanya ay nararapat ding mabuhay ng may kabanalan. Now, habang sumusunod po tayo sa ating Diyos, meron tayong makikita ng mga kamalian sa atin, mga rough edges, mga magagaspang na ugali. Pero yung mga magagaspang, yung mga pangit na ugali natin, yan po ay unti-unting nawawala. Nababakbak po yan sa pagkatao natin. Hanggat sumusunod tayo sa Panginoon, hanggat nakikita natin yung kabanalan ng Diyos, at hanggat lumalakad tayo patungo sa Diyos, lalo nating nakikita yung karumihan natin. At nababakbak po yan, naaalis po yan sa ating mga buhay. Kaya po, wag po nating pagmatigasan. Kung meron man tayong kulang sa pagpapatawad, wag na nating pagmatigasin yung ating mga puso. Kasi hindi pwedeng lalapit ka sa Panginoon na aalagaan natin yung ating mga kasalanan. Aalagaan natin yung mga pangit nating mga ugali. Hindi po ganun eh. Habang lumalapit ka sa Panginoon, nababago ka rin araw-araw. Pakatandaan po natin, sabi dito, so be holy in all you do. Sa lahat po ng ginagawa natin, magpakabanal po tayo. Wala pong exception dyan. Lahat po tayo gagawin yan. Pati po ako, pati kayo, mga bata, babae, matanda, kahit mature na sa pananampalataya, walang tao na nakarating doon sa perfection. Lahat po tayo naglalakbay patungo sa kabanalan ng Diyos. Now, ito po yung teaching natin ngayong umaga. Holiness means separation from the world. Pag pinag-usapan po natin yung holiness patungkol sa atin, kasi pagdating sa holiness ng Diyos, perfect na yun eh. Pagdating sa holiness natin, it's a journey. Ito po yung isang paglalakbay. Though tayo po ay ginawang banal ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo, pero dahil po sa ating lupang katawan na makasalanan, tayo ay pinagpapaging banal. Ibig sabihin po nun, binabanal tayo araw-araw. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. So pag pinag-usapan po natin yung holiness patungkol sa ating mga sarili, may kinalaman po yan sa separation. Ano po yung separation? Separation from the world. Now si Peter po, nung isinulat niya ito po ay para sa mga Kristiyanong nagsikalat. Dahil sa mga pag-uusig, nagsikalat sila sa iba't ibang mga lugar. Iba't ibang mga kultura yung kanilang mga komunidad na titirahan. Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang mga uri ng kasalanan at iba't ibang mga kasalamuhang mga tao. Pero sinasabi rito ni Apostol Pedro sa mga sinulatan niya, kayo na mga pinili ng Diyos, kayo na mga Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Be separated. Pag sinabing separated, doon nakatira kayo sa inyong mga komunidad, dapat yung inyong pag-uugali, yung asal, yung pamumuhay ay hiwalay
sa mga makasalanang pamumuhay ng inyong mga kasama o nandun sa society ninyo. Holiness means separation from the world. Hindi po ibig sabihin niya na mawawala tayo sa mundo, separated from the world in that sense. Ibig sabihin po niyan, hiwalay tayo in terms of morality. Hindi ibig sabihin niyan magre-resign ka sa trabaho mo kasi puro corruption sa trabaho mo or ang pangit ng sistema sa iyong komunidad, trabaho, negosyo. Hindi po ibig sabihin niyan yung separation na para bang mawawala ka na dito sa mundo at nagmumukmo ka na lang sa isang sulok. Ang ibig sabihin po niyan, hiwalay ka pagdating sa integridad, sa moralidad, sa mga pananaw, tumitindig ka sa katotohanan, tumitindig ka sa kung ano yung ninanais ng Diyos, yun yung pinapamuhay mo kung nasaan ka. Sabi po rito sa Leviticus chapter 20 to 26, verse 26, "You are to be holy to me," sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, "because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own. Kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat ako'y Panginoon, ako ang Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko." Ibig sabihin, nakabukod kayo, hiwalay kayo, nakaiwalay kayo sa makasalanan at makamundong mga bansa. Yun po yung ibig sabihin ng holiness. Sinet apart ng Diyos. Para saan po? Point number 2. Holiness means belonging to God. Ayan na po, hiniwalay ka upang maging pagmamayari ng Diyos na banal. Kaya tayong lahat po mga kapatid ay hiniwalay tayo ng Diyos sa makasalanang mundo, sa kadiliman, upang tayo maging pagmamayari ng Diyos. At ang mga buhay natin ay gagamitin lamang para sa Diyos. Alam niyo po yung concept ng holiness kahit sa Old Testament. Kapag merong mga utensils, mga ginagamit sa templo, halimbawa kutsilyo yan, ginagamit sa pang-alay ng mga hayop, or any utensils na ginagamit sa templo. For example, kutsilyo. Yan ay hindi pwedeng gamitin sa ibang bagay. Gagamitin mo lang yan para sa Panginoon. Gagamitin mo lang yan para sa Diyos, para sa gawain sa templo. So yung mga ginagamit na kutsilyo na pang-alay, hindi mo pwedeng pangbalat ng sibuyas, ng gulay, panluto, gagamitin mo sa ordinaryong bagay na ginagawa natin usually. So yung concept po ng separated for God, belonging to God, yan po yung ina-apply natin sa panahon natin ngayon. Ikaw ay instrumento na para sa Diyos. Instrumento ka ng Diyos. You belong to God. At ang gamit ng iyong buhay, ang iyong mga kamay, ng iyong mga bibig, tenga, mata, yung buong pagkatao natin, ay instrumento ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpagamit sa Satanas, hindi ka pwedeng magpagamit sa dyablo, hindi ka pwedeng magpagamit sa kadiliman, hindi pwedeng gamitin ng iyong buhay para sa korupsyon at kasamaan. Talagang ibibigay mo, i-offer mo, Lord, here's my body. Use me for your glory and your glory alone. Yan po yung ibig sabihin ng holiness. Separated from the world, tapos pagmamayari ng Diyos at para lamang sa Diyos. Kaya po mga kapatid, ang ginagawa talaga natin, no-offer natin ating mga sarili sa Kanya, Lord. Sa araw na ito, gamitin niyo po ako para sa inyong mga layunin. Hindi sa layunin ng boss ko, hindi sa layunin ng mga tao, hindi sa layunin ng kasamaan, kundi sa layunin ninyo. Number 3 po, holiness is transformative. Yung kabanalan po, ito ay nakakapagbago. Transformative. Sabi po rito sa verse natin, "So be holy in all you do." Alam niyo po kapag habang dumadami yung mga Kristiyano sa mundo na tinatawag ng Diyos sa kabanalan, lahat ng gagawin nila, sabi rito, be holy in all you do. Kaya po itong nakaraang eleksyon na to, mga kapatid, sa lahat ng mga Kristiyano na nakaupo sa pwesto, para sa inyo to, be holy in all you do. Bilang nakaposisyon sa pwesto ninyo, gamitin nyo inyong kamay sa kabanalan ng Diyos, sa mga purposes ng Diyos. Kaya kung ikaw i-offer mo yung sarili mo sa Panginoon, hindi lang kaluluwa mo yung in-offer mo, hindi lang yung katawan mo, pati profession mo, pati trabaho mo, pati leadership mo, pati yung position mo. Kung ikaw ay elected official, kung ikaw ay CEO, kung ikaw ay teacher, pati yung pagiging teacher mo, inaalay mo na rin sa Panginoon.
At yung nasasakupan mo, kung ano man yan, kung lalawigan man yan, probinsya man yan, barangay man yan, eskwelahan man yan, opisina man yan, negosyo man yan, magkakaroon din ng pagbabago. Kasi sabi rito, just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Magkaroon ka ng kabanalan sa lahat ng iyong ginagawa. Transformative po ang holiness. Kaya yung kabanalan ng Diyos, babaguhin niya talaga yung mundo. Yung mundong ginagalawan mo, yung pamilya mo, komunidad mo at lahat ng iyong nasasakupan. So bilang application po, dito sa verse natin na ito, number 1, flee from evil just as a deer flees from a lion. Tumakas po tayo. Takasan po natin yung trap. Sabi po ng Biblia, sa Satan is like a roaring lion looking for a prey to devour. Parang leon si Satanas na umaatungal, naghahanap ng masisila. Tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, kapag para tayong mga usa, tas may leon dyan, hindi ka maglalaro dyan, magtatampisaw-tampisaw pa sa harapan ng isang leon. Flee from evil. Yung evil po, tinatakasan, tinatakbuhan natin. Kung papaano ang usa ay tumatakbo palayo sa leon. Hindi po natin inilalagay yung ulo natin. Yung iba po kasi, sa sobrang sarap ng tukso minsan, yung ibang mga tao, inilalagay na yung ulo nila doon sa bunganga ng leon. Alam niyo po, lahat ng tukso masarap, maganda, nakakaakit. Ang tukso, hindi magiging tukso yan kung hindi yan masarap sa paningin, masarap sa laman. Ang tukso, laging maganda yung presentation yan. Pero tandaan natin, ang dulo niyan pagkawasak. Ang dulo niyan, kapahamakan. Number 2 po, function only as a dedicated instrument of God. Inaalay po natin yung ating mga sarili bilang instrumento ng Diyos. Nagfa-function tayo para lamang sa Diyos. Huwag po natin kailanman ialay ang ating mga kamay para gumawa ng masama. Tandaan po natin mga kapatid, ang holiness transformative. Ibig sabihin, nagdudulot ng pagbabago. Kaya po ang kamay natin, pag inalay natin sa Panginoon bilang instrumento ng Diyos, gagamitin ng Diyos yung iyong mga kamay para magdulot ng pagbabago. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa negosyo mo, or pwedeng sa iyong komunidad, sa iyong nasasakupan. So patuloy nating ialay ang ating mga buhay bilang instrumento ng Diyos at para lamang sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng holiness, separated for God's use only. And number 3 po, face persecution with joy as you live a holy life. Alam niyo po, ang mga taong namumuhay ng may kabanalan, dumadanas po ng pag-uusig yan. At kapag ikaw ay inuusig, pinapahirapan, ginagawa ng masama ng ibang tao dahil ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, ipagpasalamat mo, rejoice. Magpasalamat ka sa Diyos. Bakit po? Kasi inuusig ka dahil gumagawa ka ng mabuti. Di bali nang mahirapan ka at pahirapan ka dahil gumagawa ka ng mabuti, kesa sa mapahama ka dahil gumagawa ka ng masama. Face persecution with joy as you live a holy life. Yan po ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sa Tagalog po, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So, expect mo na, nauusigin ka, papahirapan ka pag ikaw ay lumalakad ng may kabanalan. When you pursue the holiness of God. Sabi dito, everyone who wants to live a godly life. Pag maka-Diyos ka, uusigin ka. Pero ipagpasalamat mo yun dahil inuusig ka. Dahil ginagawa mo yung tama. Now, para po sa ating discussion, what does it mean for you personally to live a life that is set apart for God? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Let us pray. Holy God, you are unlike any other. You are perfect in purity, majesty, and love. Thank you for calling me out of darkness into your marvelous light. Teach me to take your holiness seriously. Cleanse my heart from hidden sins
and give me the strength to walk in obedience. Help me reflect your character in every area of my life, my words, my choices, my relationships. May my life be a testimony to your glory. Set me apart not just in name, but in lifestyle. I want to honor you with a holy life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama po natin dito sa ating daily devotion. I hope may natutunan po tayo today. At pwede nyo rin pong isulat sa comment section kung ano po yung inyong natutunan. Maging encouragement po sa marami. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.